Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Resko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata kita sa lado lokal. Sarong insidentinin pananaga nangyari duman sa Banwaan kanda Bumbun na Kamar de Sur padagos pang pinag-iimbestigaran kan mga miyembros kan na autoridad. Dumanda sa balatan na Kamara de Sur, suspek sa kaso nin panggagadanda, nadakop na kanda mga autoridad. Sa Banwaan kan Garchitorina Kamara de Sur, sarong wanted person, anda natikluman kanda mga miyembros kanda PNP sa kaso mada nin illegal na pagtutupada. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Bagong abot na dump truck na syudad ka na Naga, pwede na daang magamit sa paghakot ni na mga basura. Tulong lalaki kaibanan ang sarong high value individual na sakuti sa drug bypass operation. Ta iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Congressman El Villafuerte kana probinsya ni na Camarines de Sur nagpahayag na posibleng magparalangkaw pa ang presyo kan kuryente kung mayong kompetisyon kaya padagos ana sa indang pagtulod na magkaigwa kan pinag-aapod na Bicol Light Power digdi sa laog kan Bicol Region asin na probinsya kan na Camarines de Sur. Iyan ang mga headlines kan na mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Kunyan sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Igwanin duwang bagong traka sa parte mismo kan siyudad Kanagat ang animan na iyo anda idagdaga sa mga traka na yaon sa opisina kan Solid Waste Management Office para sa paghakot ni na mga basura. Andua bagong dumping truck ana piga procure kana siyudad Kanaga asin na ini ana ready na subuota na magahul asin na maghakot ni na basura sa biluga na Naga. Magigirumduman na ka nagtalikod na mayo ini ana nabakal kan lokal na gobyerno kana siyudad Kanaga kana duwang bagong 10 cubic tons na dump trucks piglalauman man kan Solid Waste Management Office na madadagdagan pa da ininin dua pa tanganing iyo anda maghipno sa kakulangan nin truck digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga sa paghakot ni na mga basura sa 27 barangay. Magigirumduman
na mismong ipinagpahayag kana Solid Waste Management Office sa pamamayon ni Engineer Joel Martin na talagang kulang sinda sa traka na panghakot nin mga basura digdi sa laog kana syudad kana Naga, kaya an iba dyan dain na ninda na hakot pa huli man kanda subuot pagkulang-kulang kani alagad sa pag-abot ka na nasambit ng duwang truck na pwede na nga magamit sa paghakot ni na basura digdi pega lalauman kan City Solid Waste Management Office na digdi may ibitaran na ang pagkakaigwan ng tambak na mga basura sa laog kan 27 barangay kan siyudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Buyet Padere sa detalye. Pigmo-monitor kan Rural Health Unit kan tinambak Camarines Sur ang salud kan publiko urog na ang mga kaakian ngunya nagriribay ang temperatura asin kamugtakan kan panahon puon sa sobrang init ngunya namamatian na ang pagbulos kan uran sigon kay Municipal Health Officer Dr. John Paul Riason. Sinabi kay na sa monitoring ninda mayo pa man kaso kan diarrhea pigpapalikay ninda ang publiko sa COVID-19 urog na ang binabantayan nindang flirt variants kan nakaaging Hunyo 3 ang Camarines Sur ay guwang 38 COVID-19 cases. Apwera pa ang pagpapalikay din sa mga aki sa pertussis o whooping cough. 21 ang kaso ang huring update kan DOH Bicol ngunya na Mayo 30. Sinabi ni Riason, siguro bakunado naman ang mga aki sa tinambak kaya dai kaskas ang ulakit kan helang alagad kun igwang mga nahiling na mga sintomas dapat magpakonsulta tulos sa doktor. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, tulong lalaki asin sarong high value individual ang nasakuti sa pinagibong drug bypass operation. Iniiya nangyari ka na nagatalikod na aldaw ka na gobyerno nasakuti kan mga pulis duman sa Camarines Norte ang tulong individual na kung saan na magkasarabay na pinagdakop sa ginibong drug bypass operation. Sa report, bandang alas 8:30 nin pagkabanggi, nagtarabang-tabang ang mga tauhan kan Paracali Municipal Police Station na kaibanan anda operatiba kan Camarines Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Drug Enforcement Unit, asin ang Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company para sa ginibong drug bypass operation duman sa Purok 1 Barangay Kantawig, Paracali. Ini ang nagresulta sa pagkakadakop ni June 35 anyos sarong minero na kuha sa iya ang apat na plastic sa siya na may laog ni Shabu sa Vincent alas 8:45 o alas 8:47 ni pagkabanggi na adakop man ang sarong 33 anyos na lalaki na pinagbistong si Alan sarong search warrant operation kabali sa operasyon ang mga tauhan kanda Camarines Sur o Camarines Norte Provincial Intelligence Unit asin man IU5 sa barangay kana Matanggo Benson na nakuaman sa saya ang nagkapirang pidasong pinagtutubudan nin Shabu na mayo nin maaraman na natimbang asin man na kantidad sarong drug bypass operation sa dait alas 11:47 nin pagkabanggi kanda madakop ana sarong soltero na pinagbistong si JR sa Purok 5 Barangay kana Pamurangon na Dait, Camarines Norte. Nakatala siya sa Regional Recalibration on Anti-Illegal Drugs o ang pinagaapod na High Value Individual. Nakuha sa saiyaan sarong pidasong pinagtutubudan Shabu na mayo pamanda maaraman ang timbang anda grupo kana Philippine National Police sa Bicol sa paagi ni Police Brigadier General Andrew P. Dizon na nagpahayag na digdi papaspasan pa kan grupo kan Philippine National Police
ang paglapag sa mga imbultong persona sa drugs. Iyan sa paagiman kan sa indang mga gigiribun pang mga drug bypass operation asin search operation. Ini tangani manda na mainaan ang paglakop kan droga digdi sa laog kan na Bicol Region tanganing makuana ang katuninungan asin tranquilidad sa intirong reyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, libreng gupit ginibo sa barangay Batang, Pamplona, Kasudma. Mike, grabe to sa report. Ipigapayag ni Puno nga Barangay Dennis Tarusanan ang nagtutukaw na Liga President kana liga ng mga barangay sa Baduan kan Pamplona Camarines Sur na labi adaging kaugmahan kan mga residentes kan Barangay Batang matapos nagibuon kasudma ang serbisyo karaman kasabay kan mobile meeting kan liga diyan sa Pamplona Camarines Sur. Yung mobile meeting hapon kitang mag-senior bilang presidente kan liga maabot na ito na ilibot sa desisyon barangay ang pagkondusyon ng meeting. May kaibanan serbisyo karaman. Kung nailing na ito sa likudan ko, nagkakaigwan libreng pagbulog sa mga residente sa mga taga-barangay Batang. Ginigibo niya ito ini sa nagkakapira ng barangay na pinagalian niya ito. And duman man po sa mga barangay pang panadudumanan, aparangan po nindot sa mga sarunod na ulan, dudumanan nila po. Parte kan naging magapahayag ni Liga President Dennis Tarusanan kan Barangay San Isidro kanina makaulay kasudma kan BBS Patrol dyan sa Barangay Hall kan Batang, Pamplona, Camarines Sur. Para sa serbisyo publiko si Mike Ravito Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang problema sa bakan na siyudad Canaga magkapirang mga solusyon anti kaypuhan kana mga nakalisa na mga aldawa sobrang harasa-asa asin na nagpasakit sa mga taga-naga. Ninuli man kan El Nino na nagtama sa laog kan na nasyon alagad gunyan na naglaog na ang tag-uran problema naman gunyan ang mga pagbabaha. Ninuli man kan na makusog na pagbulos kan uran na minabagsak sa laog kan na syudad kan na naga. Nagkapira sa mga lugar kan nagtalikod na aldaw kan na Domingo nagkaigwanin na pagbaba kan magkaigwanin na bigla na pagbulos kan na uranda ini iyo anda barangay kan na Kalawag barangay Concepcion na Pequeña Asinbanda sa parte mismo kan na barangay kan na Sabang magkapira nga mga proyekto sa drainage anda piga opreser na kan City Engineers Office Asinmada mga baraon na mga lugar alagad problema paman girarayan ba digdi sa laog kan na siyudad Canaga sigun sa mga residentes inot na dapat tawananin atensyon iyo mismo dapat digdi ang gigibuhon na mga drainage siguraduhon na napababa ang bulos kan tubig bakong naimbak sana sa sarong lugar na pwedeng magabulwak man giraray asin mas makadanyara sa mga residentes. Ikadua, dapat na paurugon pa ang paglinig urog na sa mga drainage saro sa mga pinakakausakan bahaan mga basura na nagbabara sa mga kanal. Paurugon ang pagsitar asin na pagdakop sa mga taong nagaapunin na mga basura sa salang basurahan. Tawanin pundo ang SWMO para man mas mapadali ang sindang trabaho sa paghakot kan mga basura sa laog kan siyudad Canaga para malikayan ang tambaka asin malain na parong kan na basura. Ang pangtulo, pundunda ang pagputula sa mga kahoy sa laog kan siyudad na nagtatabang sa pagpugol kan baha. Dakulang tabang ang mga kahoy na iniya sa paghigop kana mga tubig asin na nakakatabang manini sa pagmantiner kan malinig na duro sa laog kan siyudad Canaga. Dapat manginutan ang lokal na gobyerno kan siyudad Canaga sa kampanya para sa sarong malinig na siyudad. Mayong basura nga nagkukuriyat asin gobyerno ang nagtutulod sa mga aksyon na kung sain
nakakaparaota sa kapalibutan. Sa paagi kani maiing kaminar ang kada sarong naginyo na atamano na an sa indang kapalibutan. Iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Tulong para sira sa banwaan kan Baaw Camarines-Sur, tinawanin insentibo karibay, tanda pagapunpunin janitor fees sa Danau. Daryl Banyas sa report. Tuyuhan na maprotehiran ang ecological balance kan mga danaw asin mga salog, tulong para sira gikan dyan sa Baaw Camarines-Sur, ang nag-atom asin matyaga na maghali kana sa 85 kilos na janitor fees dyan sa Baaw Lake asin manataawanin insentibo. Sa inisyatibong ini, parte kan mga aktibidad sa lindong kan balik sigla sa ilog at lawa o ang Basel Program Implementation. Ang mga parasirang Sinda Vicente Atendido, Arnel Bendo asin Angelica Dumagsang, pigresibi ang insentibo gikan sa Baaw Municipal Agriculture Office, ninhuli man sa indang paghinguwa, nahaawason ang mga janitor fees na iyoan huma sa ecosystem kan Danau. Sigun sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang mga janitor fees na ini perwisyo asin igwang maindatang epekto sa local ecosystem, siring man nakakaistorbo sa natural balance kan mga sira, nagiging kaagaw sa kakanon, asin istaran kan iba pang sira. Pinahayag ni Baaw Municipal Agriculturist Alin Bravo na sa indang pigproponir na mapahiwas pa ang balik sigla sa lawa at ilog program, tangarig na ibali na ang Kipalna Dam asin man ang Tapul Creek bilang potensyal na Basel managed areas. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. 52 anyos na lalaki duman sa Bumbun Camarines-Sur, irido kan ini anak tagaun. Nangyari na insidente bandang alas 12:20 na mag-uumagahon sa zona 2 barangay kana San Antonio sa Banwaan kan Bumbun Camarines-Sur. Sa report asin investigasyon kan mga autoridad na pag-araman na ang biktima iyo si Felix Iliguyo y Samson, 52 anyos mayagumba, residentes kan zona 3 kan barangay San Roque sa Banwaan kan Bumbun Camarines-Sur. Napag-araman sa investigasyon kan mga autoridad na ang biktima ang nagtitindog sana sa gilid kan na tinampo kanda digdira niyo ninikan suspect na pinagbistong si Vicente Trillanes, nasa tamang edad, soltero, kanso na do sa barangay San Antonio, Bumbun Camarines-Sur. Ini pinagatutubudan na igwanin diferensya sa pag-iisip. Ang suspect mayong sabi-sabi bigla na lang na pigtaga sa lawas ang biktima. Nagresulta kan pagkakairido kani pigdara sa Bicol Medical Center tanganing dagos ng bulungon. Ang suspect na may diferensya sa pag-iisip na dakop man tulos kan mga autoridad na kangisipa. Ini ada pigkulong sa ipaturakan pulisya sa Banwaan kan Bumbun Camarines-Sur. Iba pa nga detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Mini dredging machine kanda National Irrigation Administration sa Bicol, dakulang tabang tanganing mapararom ana mga irrigation canal. O kaisminda sa report. Padagos na napapatubigan, asin padagos sa pagpulos ka na tubig sa halos 400 hektaryang umahan. Ini katakudman ka na programa ka na opisina na pararumon ang mga kanal. Ninghuli naman sa paggamit ka na mini dredging machine na kung saan inot ining pinag-implementar naman sa uwas sa South Main Canal asin na Tabuga Alanay Ponso San Agustin Irrigation Canal na kung saan suporta ka National Irrigation Administration ACMO ang paggamit kan mini dredging machine sa tabang kan nasambitan ng machine. Ini ang
nagapapadagos ang pagpararom gamit ang mini dredging machine sa nagkakapirang irrigation ng kanal igdi sa Bicol Region. Matatandaan, nagkaigwanin paglinig sa mga kanal, ning huli naman sa mga basurang ipinagdadaklag kan mga residente sa lugar na nakapalibot sa mga kanal. Alagad ngunyan, mas pinagkamarhay na magbakal kan machine, particular na ang dredging machine na iusubot ang nakakatabang tanganing mapararom ang mga kanal patrabaho kan National Irrigation Administration tangan isubot na mas lalong mapakinabangan kan mga parauma nasambit ng mini dredging machine na ginagamit ng unyan sa gabos sa mga irrigation facility kan National Irrigation Administration. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pinaabutan ng congratulation o pag-umaw ni Congressman Elry Villafuerte asin kan iba pang mga politiko, si Gobernador Luigi Villafuerte patin ang mga miyembros kan gabinete ni President Bongbong Marcos. Uni man kan pagiging organisado subot asin magayon na binyo asin dakul nin tao mainit na pagsabat kan mga taga-Kamara de Sur kay Presidente Bongbong Marcos Jr. kan ini magbisita digdi sa laog kan na probinsya kan Kamara de Sur kumpara sa ibang mga probinsya na subuot digdi pigdudumanan asin sinasabing magayon an binyo asin organisado an events kaya pinaabutan nin pag-umaw ni Congressman o si Congressman Elry Villafuerte, si Gobernador Luigi Villafuerte, uya ang mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte. Yes, dakulang pagpa-congratulations kay Governor Luigi sa Kapitolyo. Maski nga ni mga cabinet members, pag-abot ang inot na sinabi sa kuya, well-organized, magkayo ng venue, kadakol tao, maimbong pagsapat sa tuyang presidente kan mga tao, excited. Kung kinukumpara nila sa mga ibang probinsya na tinutumanan at sinasabi nila talagang napakaganda ng venue, maganda, well-organized yung ang ating event. So, congratulations kay Governor Luigi at members ng Capitol team dahil hindi po biro mag-organize ng isang presidential visit. Biglaan pa at 2 days before pa maulan. Grabe ang bad weather, maski nga yung kaugma grounds medyo maputik na ayos naman at very successful magmang ating presidente. Maraming kadakol na tabangan na yun nakareceive ng CLOA over 2,000, yung nabigyan ng traktora, fishing boat, panhi, financial assistance. Nagwalat pa ang ating presidente ng 50 million pesos sa probinsya kay Governor Luigi para ipanao bilang assistance sa mga farmers and fishermen na affected ng El Nino. So, yun po inaasikaso mo niyan ang aning mga tao tulo sa mga farmers and fishermen. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Posibleng magparalangkaw pa ang presyo kan kuryente kung mayo ning kompetisyon arog kan mahal na singil kan mga electric cooperative sa Bicol. Sigun kay Congressman Elry Villafuerte sa indang isinusulong ang Bicol Light Power ninulita oras na ini na maipasara aarugon ini kan ibang mga lugar asin na probinsya. Nakakamundo lang subuot na si Congressman Elry Villafuerte ang nakaisip alagad na inutan palugod kan iba arug duman sa parte mismo kada Iloilo na piga i-implementar na ang pinag-aapod na more power. Alagad ipinagpahayag man ni Congressman Elry Villafuerte na magayon na bareta ang Bicol Power Light pasado naman sa second hearing duman sa parte kan Kongreso. Uya si Congressman Elry Villafuerte.
Ganun talaga mangyayari pag walang naiisip na solusyon, no? Pag walang competition, walang solusyon. Ako palagi ko nilalaban ng Bicolite dahil pag napasa yan, gagayahin yan sa ibang lugar na ginagaya na. Sa Iloilo, yung more power nangyari na. Nakakalungkot ako, nakaisip yan dito sa ating Bicol na unahan pa tayo ng iba dahil sa mga politiko walang ginawa kundi mangontra. Pero magandang balita po ay pasado na po on second reading po yan. Ito third reading na lang, ipapasa na yan sa Senado. So, basta ako, hindi kami titigil lang hindi mapasayan. Kung meron mga nagkukontra, magkontra sila. Pero kontra lang sila ng kontra, pero wala naman silang sinasabing solusyon. So kami, ang aming pamilya, ilalaban natin yan. Kailangan talaga bumaba ang kuryente. Si Congressman Elry Villafuerte sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Apwera ka na sambit ng bagay, sarok pang good news kan nagtalikod na aldaw, nagbisita sa laog kan Kamara de Sur, ang ambasador kan Denmark, asin kaulay ni Congressman Elry Villafuerte asin ni Governor Luigi Villafuerte. 75 bilyones pesos na investment na malaog sa Kamara de Sur and Copen Eagle Investment Group na kung saan digdima patindog nin 1,000 megawatts wind energy dyan sa San Miguel Bay. Rinibong mga empleyado ana matatabangan kani bilyonin buwisman ana makukuha kan mga barangay, munisipyo asin na probinsya. Saro manini sa pinagtatawanin na solusyon para makatabang sa pagkulang-kulang kan supply kan kuryente sa laog kan probinsya kan Kamara de Sur. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Kamara de Sur. Although may good news rin ako sa inyo, ewan ko kung nabalitaan nyo. Congratulations kay Governor Luigi. Nung isang araw, nagbisita po siya ang ambassador ng Denmark. Mayroon pong 75 billion peso investment papasok sa Camarines Sur. Yung Copenhagen Investment Group nagtatayo ng 1,000 megawatt wind energy sa San Miguel Bay. 75 billion po investment. Libo po ang empleyong ma-generate. Pag natayo po yan, billion in taxes po ang ma-generate sa barangay, munisipyo, probinsya. So isa rin po itong solusyon para makatulong sa kakulangan ng kuryente at mababang kuryente. Apwera kan 1,000 megawatts na offshore project dyan sa San Miguel Bay na pinakadakula sa intirong Pilipinas. Ada Aboitiz power na iniimplementar dyan sa parte mismo kada banwaan kan libmanan ang dagos-dagos anda proyekto o patrabaho. Iniigwanin 5 billion pesos investment sa 60 megawatts wind power. Kabali ada Buena Power asin Asian Power na igwanin 500 megawatts na 50 bilyones na proyekto sa pag-generate ng dagdag na kuryente na interong ititindog dyan sa banwaan kan Pasakaw asin man sa banwaan kan Libmanan area. Uyaan pahayag pa ni Congressman Elry Villafuerte. Gusto ko rin ibalita, aside from yung 1,000 megawatt offshore project yan sa San Miguel Bay, pinakamalaki to sa buong Pilipinas. So, congratulations kay Kong Luigi. Then yung Aboitiz Power na matagal ko pong tinutulak yan dyan sa Libmanan, tuloy-tuloy na rin po. Yung 5 billion investment nila sa 50 megawatt na wind power. May Vina Power at Asian Power na abutin siguro ng 500 megawatt. Another 50 billion project ay itatayo po dyan sa may Pasakaw, Libmanan area. Nag-study na po. Ang currently application ng wind power sa Camarines Sur, 7,000 megawatt. Sabihin mo na lang 2,000 ang matuloy, grabe po, 200 billion na investment po yan. So, malaking bagay po yan dahil malaki po ang kumpiyansa nila sa administrasyon ni Governor Luigi. Maraming gusto mag-invest. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines de Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Big kumpirmar kan Chief of Police kanda banwaan kan Pamplona Camarines de Sur ang bangkay kan sarong babae na nakuha na nakalaog sa sako sa
parte kan poblasyon da Pamplona Camarines Sur. Sigun sa Chief of Police kan da Banwaan kan Pamplona Camarines Sur na daibistado ana bangkay kaya nakipagkoordinar na sindangunyan sa Camarines Sur PNP Crime Laboratory asin na pighagad ninda ang pagkakaigwa kan DND testing sa bangkay kana nasambit ng persona. Piga kontak naman ninda ang pamilya na posibleng iyo ang piga sususpitsahan ka na bangkay para sa sampol sa DND testing. Uya si Major Michael Vincent Fortunado, Kanda Pamplona Municipal Police Station. Dahil po dun sa insidente na nangyari nung Friday, June 7, may nakita pong o may natagpuan pong bangkay sa barangay poblasyon po ng Pamplona. Still, sa ngayon po ay unidentified pa din yung nakitang bangkay. Kaya ngayon, nung weekends ay nag-coordinate po tayo sa crime lab. And then, doon nag-request po tayo for DNA testing sa pinagsususpetsahan namin kung sino yung bangkay na natagpuan. Pinontak po na natin yung pamilya noon, yung sa pinagsususpetsahan natin kung sino yung bangkay, yung pamilya nyo ay nakontak po natin, and then sinama po natin sa crime lab para kumuha ng samples. Para if tugma man ngaya yun yung mga DNA samples ay ma-identify na po na natin yung bangkay, pero sa ngayon po ay still unidentified pa din po yung bangkay. Si Major Michael Vincent Fortunado, Kanda Pamplona Municipal Police Station sa pahayag sa programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Mga tugang iyanan ka, tiripunan kan mga barata alas 7. Sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalus po kan sa inyo pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod ang biyaya asin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.